Good day guys, welcome sa isa na naman nating video. And this time, ito naman ay about kay ROXB Grid-Tied Microinverter. And guys, kung mahilig pala kayo sa mga ganitong klaseng videos, kindly like, comment, share, and subscribe para mas lumaki pa po ang ating community. Ang gamit po pala nating inverter ngayon ay yung 700 watts variant. At kagaya din po ng iba't ibang klaseng devices, ang ganitong klaseng inverter ay meron din pong advantage and disadvantage. At ang isa nga po sa nagustuhan ko dito sa ganitong klaseng inverter ay madali siyang i-connect or i-assemble compared po sa mga off-grid or hybrid type na setup. Ang isa pa pong advantage niya is lower cost, since pwede mo po siyang gamitin with or without battery. In particular po dito kay ROXB, ang nagustuhan ko sa kanya kasi meron na rin po siyang city limiter. And later on, i-discuss din po natin kung para saan po ba ang city limiter. At kagaya din po ng ibang mga setup, meron din po siyang mga disadvantage. Isa na po dito ay pagka walang araw, kagaya ng makulimlim or nighttime, ay wala din po siyang power output. Another disadvantage po ay pagka walang kuryente or brownout. Kahit malakas ang sikat ng araw, pagka walang kuryente ay wala din po siyang power output. So bakit po kahit ganun yung disadvantages niya ay ginamit ko pa rin siya? So para po kasi sa akin, pasok siya sa aking requirement. Kasi dito po sa amin ay madalang lang talaga mag-brownout. At ito po ay talagang nakahanda, gagamitin pagka summer season. Dito po kasi sa amin ay talaga napakainit lalo na pagka summer. So yung aircon po talaga dito ay kailangan talaga, hindi na siya luxury. Nakakaawa po lalo na yung mga bata. Okay guys, so maliban sa inverter, gumamit din pala tayo ng safety devices, watt meter, railings, mounting equipment, at saka solar panel. So guys, ito pala yung connection diagram na ginamit natin. Pwede nyo itong i-screenshot para meron kayong reference. Ang unang connection natin guys ay yung ating PV input. So yun yung connection galing solar panel papunta sa ating micro grid-tied inverter. Naglagay din tayo guys ng DC circuit breaker para additional protection, at saka ito ay isa na ring means or switch. Pwede nating i-isolate yung ating PV panel pagka meron tayong gagawing maintenance. Ang next connection natin guys ay yung ating AC output. Yan naman guys ay dediretso na sa ating panel box. Kung mapapansin nyo guys ay tatlong wire yan, pero ang gagamitin natin ay dalawa lamang kasi yung yellow wire ay para lamang sa ground. So kung yung wiring nyo sa bahay ay may provision para sa ground, ay pwede nyo naman siyang gamitin. At ayan guys, diretso na siya sa isang bakanting circuit breaker. So AC na po ito, AC side na po ito guys. Ang next na connection natin guys ay yung para sa ating city limiter or city sensor. At yan naman guys ay dediretso sa line side ng ating main line. At para ma-determine ang line side ng ating linya ay gumamit ako ng digital multimeter para masukat ang voltages with respect to the ground. Kung mapapansin nyo guys, ilalagay ko yung aking test probe sa isang linya at yung isa naman ay mismo sa semento na ng pader. At kung alin yung mas mataas na voltage reading, ayun yung magiging line side natin guys. At kung alin naman yung mas pababa, yun yung neutral side natin. Sa mga naka-line to line ang wiring connection sa bahay, ay almost the same ang magiging reading. Kaya kahit saang side, pwede tayo maglagay ng ating sensor. So yun guys, tatlong connection lang yung gagawin natin. Kaya lang naman dumami yung ating wiring and splicing dahil sa mga dagdag nating mga devices. Kagaya ng circuit breakers, DC fan, at watt meter. At kung medyo nalilito kayo guys, pwede nyong balikan yung ating connection diagram. At kagaya ng nasabi ko kanina guys, i-discuss natin ng konti kung para saan ang city limiter. So guys, pag walang city limiter ang ating inverter at nag-produce siya ng power
more than doon sa consumption ng ating bahay, ay may interpret ito ng ating electric meter as consumption. So pag hindi tayo naka-net metering, ang mangyayari ay babayaran pa natin yung sobrang power or kuryente na napoproduce ng ating inverter. Mapapansin nyo guys kay RoXB na steady green ang kanyang kulay pagka hindi nakakonect ang city limiter. Ito rin pala yung correct orientation niya guys. Kung mapapansin nyo, dapat yung arrow ay papasok galing sa meter papunta sa panel box. Ito nga pala guys, sinubukan ko ring ilipat-lipat yung ating city limiter. Nilipat natin siya from line side to neutral side. Binago din natin yung orientation ng kanyang arrow, so pinagbali-baliktad natin guys. Papasok o palabas, o sinubukan natin, nilipat-lipat natin. So na-surprise din ako guys kasi working pa rin naman siya. Yun nga lang guys, hindi rin naman natin alam kung ano yung negative effects nito sa ating inverter at sa ating electric bill. So hindi rin naman ako expert, out of curiosity lang guys, kaya ginawa ko ito. Tinignan lang naman natin. So I suggest stick pa rin tayo guys sa user's manual, tsaka kung ano yung specs ng manufacturer, kung ano yung recommendation ng manufacturer, doon pa rin tayo susunod. At ito rin pala guys, i-demo din natin kung anong mangyayari pagka nawala ng kuryente or in case of brownout. So anong mangyayari kay RoXB. So ayan guys, totally walang output. And then yung meter natin is naka-off din. At makikita natin guys na naka-red yung indicator light. Ayan guys, kahit naka-on yung circuit breaker natin, meron tayong voltage from solar panel pero hindi pa rin siya gagana. At pagka naka-off na yung circuit breaker, yung DC breaker natin, ay mapapansin nyo, totally wala na talaga siyang ilaw. Subukan naman natin i-on yung ating AC breaker. Habang yung ating DC breaker or voltage from solar panel ay naka-off pa rin. So ayan guys, wala yung indicator light natin, pero yung meter natin ay meron ng display since nakakonect din ito sa AC output ng ating inverter na nakakonected sa circuit breaker. Pero wala pa rin siyang reading ng output power ng ating inverter. Ayan guys, subukan na natin i-on yung ating DC breaker para meron ng voltage mula sa ating solar panel. So ayan guys, nag-red na siya at steady green at blinking green, na ibig sabihin na siya ay nasa normal operation na. Mapapansin nyo rin guys na unti-unti ay tataas na yung kanyang power output. Naglagay din pala tayo guys ng malaking heatsink para sa kanya, kasi pag umaabot na siya ng 200 watts ay talagang mainit siya. At naglagay din tayo ng cooling fan. Yung connection pala ng cooling fan natin guys ay mula sa fan papunta sa step down buck converter na papunta naman sa solar panel natin. Yung isang buck converter pala natin dyan guys ay nakaabang lang, so hindi naman natin siya ginagamit. Okay guys, so ganun lang natin ginawa yung ating grid tied micro inverter. So I hope guys meron akong na-share sa inyo kahit konti.
And gusto ko rin magpasalamat guys sa panonood nyo ng aking video. At guys, kung meron po kayong suggestions or ideas, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa comment section natin guys. At guys, kailangan ko rin po ang suporta nyo. So huwag nyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment, share, at lalong-lalo na po mag-subscribe. So yun lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong suporta.